Isang mabiyayang araw po ng linggo, mga kapatid ko sa Panginoon. Narito na naman po ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, na kung saan tayo ay magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ito po isang imbitasyon sa inyo. Imbitasyon sa inyo ng ating Diyos na walang iba, Diyos na makapangyarihan, si El Shaddai. So, loobin ng Diyos na excuse me, na makapanood po kayo, mga kapatid ko sa Panginoon. At ito po ay magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na pag-unlad sa aspetong espiritual. So, patuloy po akong nag-i-invite sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, na magbigay tayo ng oras sa pakikinig o panonood ng mabuting balita ng ating Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na makapangyarihan sa aming buhay, ang Diyos na walang kapantay, ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na araw-araw nagmamahal sa kabila na kami ay patuloy na gumagawa ng mga pagkakasala. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, at salamat sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinahiram niyo po sa amin. Kaya ikaw ang Diyos na karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa araw na ito, O Diyos, na minsan pa aming nasilayan. At ang araw na ito ay naangkin na namin na isang araw na matanggap namin ang aming mga pagpapala at biyaya na nagmula sa iyo. At loobin mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mensahe ay lalo kaming mapagpala. Kaya, Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat at inaangkin na namin na 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo ay amin ang makamtan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ating tunghayan sa araw na ito ang pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang pagbasa, ulitin ko, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 19 hanggang 23. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. So doon sa live, no, paumanhin po, humihina, bumibigay ang ating net, no, kaya paputol-putol, pawala-wala. Pero naka-record po din ito. So atin na lang pong ulitin kung sakali na putol man, atin pong
babahagi muli yan. Ipopost natin uli kung di man kumpleto ang inyong mapapanood. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon Kristo ay walang iba kundi ang ating Sunday Gospel, kung saan ito ang ginagamit sa ating inang simbahan. So maraming salamat sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. So, minsan pa, pinapasalamatan ko kayo at binabati ko kayong lahat ng isang mabiyay at mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang akin pong ibahagi, bagamat napakarami nang nagbabahagi nito, ang ating paksa ngayon, Sunday Gospel. So, tayo patuloy na magbabahagi, magninilay tungkol sa mga salita ng Diyos at tungkol nga ito sa Ebanghelyo sa araw na ito. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, ang araw na ito ay tinatawag nating Pentecost Sunday. Pentecost Sunday o ito ang pagsiselebrate ng ating inang simbahan ng Pentecost, kumbaga kaarawan ng ating inang simbahan, pagdiriwang ng ating inang simbahan na bilang kaarawan, no? Ito po siniselebrate ika 50 araw eksakto, no? O 49 days na muling mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. So kung ating balikan mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksang pag-usapan ay tungkol sa pag-celebrate natin ng Pentecost, no? Pagbaba ng Holy Spirit sa mga alagad ng ating, kung saan ito yung ating tinunghayang pagbasa. Kaya ang pamagat ko, receive the Holy Spirit. Pero bago po tayo magpatuloy, ano nga ba itong Pentecost, no? Ang Pentecost ay, kung ating balikan ang lumang tipan, ito po'y paggunita, mga kapatid ko sa Panginoon, no? Paggunita ng mga Hudyo sa tinatawag na paglaya nila mula sa pagkalipi ng mga Egyptian o mga Hipsyo, no? Tawag dyan. So ito yung pag-celebrate nila, ito yung paggunita nila ng kanilang kalayaan, paglaya. At ito rin po yung pag-celebrate pa rin nila, paggunita ng dumaan ang tinatawag na salot o mamumuksa sa mga panganay na anak o firstborn ng mga Israelita sa panahon ni Moses, no? So ito po yung paggugunita nila sa panahon na kung saan dumaan ang tinatawag nating mamumuksa. Kaya nga na-lockdown din sila nung panahon yon, no? Sa panahon na hindi sila pinalalabas ng Panginoon. So sa ating pagbasa sa araw na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ating makikita nga ang ating Panginoon Kristo, pagkatapos niyang magsalita na sa kanyang mga alagad, ay sabi niya sa kanyang mga alagad, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So kaya nga ito ang ating paksa, receive the Holy Spirit. At ang tanong ko po mga kapatid ko sa Panginoon, bakit kailangan natin tanggapin ang Espiritu Santo? Ang una, ang rason kung bakit natin kailangan tanggapin ang Espiritu Santo ay upang mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo na katulad ng dilang apoy. To make us Spirit-filled like the tongues of fire. So ito po ang dahilan kung kailangan o bakit natin kailangan tanggapin ang
banal na Espiritu. So napakahalaga na ang banal na Espiritu na mula sa Panginoon ay ating tanggapin sa ating buhay. Bakit? Dahil ito ang magdala sa atin sa tunay na pagbabago ng ating buhay. Katulad na nangyayari sa panahon ng ating mga naunang mga alagad. Nagkaroon ng pagbabago ang takbo ng kanilang buhay nang tinanggap nila ang hininga na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, ulitin ko, bakit kailangan natin tanggapin ang banal na Espiritu? Dahil ay upang mapuspos tayo ng banal na Espiritu katulad ng apoy o dilang apoy. Kasi bumaba na parang dilang apoy sa mga alagad nung panahon ng araw ng Pentecostes. Sabi nga doon yan sa Galatia 2, 1:4, sabi doon, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ito ang gusto ng Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon Jesucristo. Ito ang gusto ng Panginoon Jesus na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Bakit? Ano ang layunin? Upang magkaroon ng pagbabago ang buhay ng kanyang mga alagad o sa ating kapanahunan. Na magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Ano bang pagbabago ang gustong makita ng Panginoon sa ating buhay? Ang isang pagbabago na gustong makita ng Panginoon sa ating buhay ay ang magkaroon tayo ng tapang. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang tao alipin ng takot, walang kapayapaan. Hindi magagampanan ng mga alagad ang misyon nila na iniwan ng Panginoon Kristo nang dahil sa sobrang takot. Kaya nga, kapayapaan ang sumainyo, ang sabi ng Panginoon, sabay hiningan sila ng Espiritu na mula sa Diyos. So ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa kanyang mga alagad, na magkaroon ng tapang. Ibig sabihin, kapag puspos ka ng banal na Espiritu, kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid ko sa Panginoon, mula sa takot, mapapalitan ito ng walang takot. Magiging matapang tayo. Ito ang kahalagahan ng tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ito ang kahalagahan kung bakit kailangan natin tanggapin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil nagbigay ito ng tapang sa kanila ang mga alagad. Nung matapos yung Pentecost, nung bumaba ang dilang apoy sa kanila, nag-iba na ang kanilang pakiramdam. Mula sa takot, nawala na, napalitan ng tapang. Nawala ang takot sa kanilang puso. At handa na silang pumunta. Saan man sila paroroonin, papuntahin ng ating Panginoon, ng ating Diyos, wala silang takot na. Wala silang takot na ipangaral ang mabuting balita. Saan man sila nagmisyon, kahit sa kabila nito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa kabila ng marami ang umuusig sa kanila, wala na silang takot.
di na sila nakakaramdam ng takot, maging ang kamatayan ay hindi na sila natatakot. So yan po ang resulta kapag ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu. Yung takot ay mawawala, mapapalitan ng tapang, at maging ang kamatayan hindi kayang handang harapin, o ang kamatayan handang harapin alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa mabuting balita ng Panginoon. So ang mga alagad, kanya-kanya silang mga lugar na pinuntahan, naging matapang sila. Sa totoo lang, paano nga ba ang nangyari sa mga alagad sa kanilang misyon? So, dahil sa kapuspusan ng kanilang buhay, kapuspusan, napuspos sila ng banal na espiritu sa kanilang pagmimisyon. Anuman ang naging hadlang, mga kaaway nila sa panahong yon, ay hinarap nila. Kahit ang kapalit nito ay kamatayan. Paano nga ba namatay ang mga alagad ng Panginoon sa panahon nila? Ating pasadahan ng kaunti bago tayo magpatuloy. Paano nga ba namatay ang mga alagad? Sa kanilang pagmisyon, nang dahil sa kanilang tapang, nawala ng takot. Si Mateo ay namatay sa tabak, no? Sa kanyang pangangaral, nang dahil sa kanyang pananalig, no? Dahil sa kanilang pananalig at paglilingkod sa Panginoon, si Mateo ay namatay sa tabak. Si Marcos naman ay pinahila sa kabayo. Namatay si Marcos. Si Saint Mark namatay sa paghila sa kabayo. Pinahila siya. Si Lucas naman, si Saint Luke naman, ay namatay sa pamamagitan ng pagbitay. Binitay siya. So, di ko na palalawigin pa. Inaano ko lang kung paano sila, kung ano yung kinamatay nila. Pero may mga lugar sila, may mga detalya na lugar sila, pero di ko na detalya dahil mahaba tayo. Inaano ko lang dito, gusto ko lang ipakita dito kung ano ang bunga ng banal na espiritu na tinatanggap natin sa ating buhay. Katulad ng mga alagad, ito'y naging matapang, na wala ang takot sa kanila, at maging ang kamatayan handa nilang tanggapin para lang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si Marcos, si Saint Mark ay pinahila sa kabayo, si Saint Luke binitay, si Juan ang isa lang kabukod tanging namatay sa katandaan. Naghimala sa kanyang buhay, no? Bagamat may muusig sa kanya, nakulong din siya, subalit siya pinalaya at namatay siya sa katandaan. Bukod tanging si Juan lang yung sumulat sa pahayag o revelation, bukod tanging siya lang ang namatay sa katandaan. Si Saint Peter, pinako sa krus na nakatuwad. Si Santiago naman, si James, ay namatay sa binitay din. Ang isa namang James na anak ni Zebedeo ay pinugutan ng ulo. Yan. Si Bartolome, Nathaniel sa isang pangalan, ay namatay sa latigo. Si Andres naman, namatay, pinako sa cross na pa-X, no? Naka-X na binitay sa cross si tawag nito si Andres. Si Tomas ay namatay sa sibat. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay namatay sa pana. Si Mateo, binato at pinugutan ng ulo. Si Paul o si Pablo, pinugutan din ng ulo. Amen.
So, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ko sinasabi ito para matakot tayo. Hindi ko sinasabi ang tungkol sa kamatayan ng mga alagad ng Panginoon, kung paano sila namatay. Hindi ko sinasabi ito, hindi ko binabahagi ito upang tayo magkaroon ng takot o kayo ay takutin ko. Ito ay binabahagi ko na ito pala ang resulta kapag puspos tayo ng banal na espiritu. Kapag puspos tayo ng banal na espiritu, hindi na tayo matatakot maging kamatayan man, alang-alang sa pagpapahayag ng mabuting balita, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So katulad nga ng mga alagad noon, dapat ganun din tayo. Maging matapang tayo. Amen po. So, nagbibigay ito ng tapang sa atin. Kapag puspos talaga tayo ng banal na espiritu, hindi na tayo natatakot. Saan man tayo dadalhin ng Panginoon, saan ka man papuntahin ng Panginoon, wala ka ng kinatakutang bagay dahil puspos ka ng banal na espiritu. Paputol-putol po doon sa live, no? Paputol-putol. Pagpasensya nyo na po. Pero mabubuo din yan. Bago po pa magpatuloy, no? Panoorin nyo po ito sa YouTube. Sa YouTube channel ko po. No? Sa Eduardo Sasam. Yan po kasi po i-upload ko to mamaya. Live at saka record kasi itong aking ginawa ngayon. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko, napakahalaga sa ating buhay na tanggapin natin ang banal na espiritu. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan, tapang at kapayapaan. Kapag nawala ang takot ng ating sarili, nawala ang takot sa ating buhay, kapayapaan ang kapalit. At maging kamatayan, payapa ka pa rin. Katulad ng mga alagad, no? Sa panahon ni Pablo, inano siya. Pumayag siyang patayin na siya sa pagpugot ng ulo, no? Ni Emperor Nero. Pero payapa siyang harapin ito. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, ang kahalagahan ng pagtanggap natin ng banal na espiritu. Amen. So, yan po ang una. Bakit kailangan tanggapin natin ang banal na espiritu? Upang mapuspos tayo ng banal na espiritu at magdala ito sa atin ng pagbabago ng tunay sa ating buhay. Amen. Pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, na bakit kailangan natin tanggapin ang banal na espiritu? To make us conqueror. Ang una, to make us spirit-filled. Ang pangalawa naman, to make us conqueror. Upang tayo maging mananagumpay. Ang espiritu ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ang magtuturo sa atin. Siya ang patuloy na magtuturo sa atin ng lahat nating gagawin upang tayo maging mananagumpay o magtagumpay tayo sa buhay na ito. Amen. John 14:25-26, sabi doon, mga kapatid ko sa Panginoon, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ang susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, ang Espiritu ng Diyos na ating tinanggap, yan ang magtuturo sa atin at magpapaalala sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ipapaalala sa atin ang mga itinuturo ng Panginoon. Kung paano tayo dapat sumunod o ano ang dapat nating isabuhay. Siya ang magpaalala sa atin sa mga
plano natin na mga mali. Kapag pinapakilos talaga natin ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, dadalhin tayo ng banal na Espiritu tungo sa isang buhay na mabuti, sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So magagawa nito sa atin kung ano ang tamang gawin natin sa ating buhay. Mga bagay-bagay sa pang-araw-araw nating buhay, ang Holy Spirit ang magtuturo sa lahat nating gagawin. Siya magpapaalala. Subalit maraming tao ayaw sumunod sa itinuturo ng banal na Espiritu. Amen po ba? So magagawa natin kung tayo puspos ng banal na Espiritu na tinanggap natin at tayo kanyang tuturuan, tayo maging mananagumpay sa laban sa ating mga kaaway. Ano yung mga kaaway? Mga distractions ng buhay, mga problema at iba't ibang problema, kahirapan, karamdaman, o ano pa man yan, sakit at karamdaman, parehas lang, ano? So maging mananagumpay tayo. Kasi kapag puspos ka ng banal na Espiritu, pagtagumpayan mo ang takot at hindi ka matatakot mamatay, maging may ka mang karamdaman o sakit, baliwala sa iyo. Dahil hindi ka natatakot mamatay, may tapang ka ng harapin ito. May tapang ang mga alagad nun harapin ang kanilang kamatayan. Tayo ganun din ang mangyayari, kapatid, kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Nasa atin nga lang. Nasa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo susunod sa mga itinuturo ng Holy Spirit sa ating buhay. Nasa atin lang. Kasi karamihan ngayon sa ating panahon, mas binibigyan ng pansin, mas sinusunod ng sanlibutan ang turo ng sanlibutan. Tinuturo ng makasanlibutan. Tinig, system of the world ang pinapakinggan o sistema ng mundo. Yan ang mga taong sabihin man natin tinanggap mo ang Holy Spirit pero hindi mo pinakilos ang Holy Spirit sa iyong buhay. Tayo, kung talagang tanggapin natin, kung tinanggap nga natin ang banal na Espiritu, dapat siya ang ating susundin. Siya ang ating pakikinggan. Amen. Siya ang ating pakikinggan. Kung anumang itinuturo niya sa atin, anumang idinidikta niya sa atin na dapat nating gawin, ito ang dapat nating sundin. Ang Holy Spirit magtuturo sa iyo kung anong dapat nating gawin. Kung ano man ang plano mo, ikukurik tayo ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Ikukurik tayo at ipalala sa atin ang mga turo ng Panginoon Kristo. Katulad ko na noon may binabalak na ikwento ko na rin ito nung coordinator pa ako. Nung coordinator pa kasi ako, ang pumupunta sa amin chapter ay puro Amorsolo preachers. At alam naman natin, mayroong mga Amorsolo, mayroong mga tinatawag local preachers noon. Ngayon ay ang tawag ay PFCC preachers. Dumating bigla ang isang preachers na di ko kilala. Dumating ang preacher na hindi ko kilala at sabi ko, bago yata ito. Nilapitan ko. Brad, bago ka ba dito sa gawain? Kasi ngayon lang kita nakita. Hindi, ano po kasi ako, sabi niya. Local preacher kasi ako. So, ang aking isipan naglalaro kaagad. Sabi, local preacher ka pala. Babawasan ko ang love offering mo dahil hindi ka pala taga Amorsolo preachers.
Pero isang saglit lang, pinaalala agad sa akin ng Holy Spirit. Anong pinapaalala sa akin? Malinaw na nilagay sa aking isipan na parang tinig na nagsasalita, pagtatangi ang gagawin mo. So, isang iglap din nagbago ang aking isip. Sorry Lord, di ko na po itutuloy ang aking balak. So doon mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan nga lang sensitibo tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kasi kapag masyado tayong abala sa mga bagay-bagay sa mundong ito, di natin maramdaman ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya ang nangyayari, kapag dumating ang mga sitwasyon ng buhay, katulad ng ganito mga sitwasyon na nararanasan natin ngayon, takot, pangangamba, pagpakita yan na ang banal na Espiritu ay di kumikilos sa buhay mo. Kapag natatakot ka, kapatid, di kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Kasi hindi na matatakot ang mga taong puspos ng banal na Espiritu. Hindi na matatakot. Hindi natatakot o hindi na matatakot ang mga taong tumanggap na ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Amen. At ikaw ay magiging mananagumpay laban sa lahat ng laban mo. Laban sa lahat ng hamon sa buhay mo. Amen. So yan ang kahalagahan kung bakit kailangan natin tanggapin ang banal na Espiritu sa ating buhay. At ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong, bakit natin kailangan tanggapin ang banal na Espiritu sa ating buhay ay to make us honest, upang tayo maging tapat. Kapag tayo ay pinagharian ng Espiritu ng Diyos, hindi na tayo namumuhay sa kasinungalingan. Amen. Tayo namumuhay na sa katotohanan. Amen po. John 16, 12, 13, sabi doon mga kapatid ko sa Panginoon. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain. Ngayon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Amen. So ito, kaya nga sabi ko, bakit binigay ng Panginoon ang banal na Espiritu sa kanyang mga alagad? Upang magkaroon ito ng pagbabago ng takbo ng buhay. At ito isa sa pagbabago ng takbo ng buhay ng tao na kanyang binigyan ng Espiritu, ang banal na Espiritu, ay magkaroon ng pagbabago ang buhay, magiging mamuhay sa katotohanan o mamumuhay na ito sa katotohanan. Hindi na sa kasinungalingan. Amen. Maraming tao na puro sa kasinungalingan pa rin ang pamumuhay. So tayo, totoo, mayroon pa tayong mga bagay o tinatawag natin na nakapagsinungaling pa rin tayo. Pero saglit lang yun. No? Maalala mo, pag naalala mo o paalalahanan ka ng banal na Espiritu, no? Dahil tinuturuan niya tayo, madali tayo makapagsisi. Iba yung patuloy na namumuhay sa kasinungalingan. Anong ibig sabihin? Yung puro pandaraya, panglalamang sa kapwa. Yun ang tinatawag na kasinungalingan. Wala sa katotohanan. Patuloy na namumuhay
sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So yun mga kapatid ko sa Panginoon, ang kahalagahan ng Espiritu ng Diyos na ating tatanggapin. Bakit kailangan tanggapin natin ang banal na Espiritu? Una ay upang tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu. Upang mapuspos niya tayo. To be Spirit-filled. To become Spirit-filled. Amen? At ang pangalawa, to become conquerors. Maging mananagumpay tayo sa buhay na ito kapag nandyan sa ating buhay ang banal na Espiritu. Amen po ba mga kapatid ko, Panginoon sa Panginoon? At ang pangatlo, ito'y mamumuhay tayo sa katotohanan. To make us honest. To become honest. No? Truthful. Maging tapat tayo. Maraming tao ngayon, nasa gawain ng Diyos, pero hindi pa tapat. Nasa kasinungalingan pa rin. Gusto pa rin dayain ng Diyos. Naalala ko na naman kasi, may mga napupuntahan ako, na hindi naman yan ang bilang ng attendees, dinadagdagan. No? Nahihiyang ilagay ang totoong bilang ng kanilang mga attenders. So, doon pa lang, dinadaya natin ang ating sarili, dinadaya natin ang Diyos. Simpleng kasinungalingan din yan mga kapatid ko sa Panginoon. Biro mo, katatapos lang ng gawain. Katatapos lang makinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, hindi tumimo sa isip mo, hindi tumimo sa puso mo ang iyong napakinggan. Bakit ang nangyari? Hindi mo nilalagay ang tunay na bilang ng umatin. Diba? Simpleng halimbawa po lang yan mga kapatid ko sa Panginoon. Pero, kung ang banal na Espiritu sa ating buhay ay ating pinakikilos, yung Espiritu ng Diyos ang pinakikilos na natin sa ating buhay, magiging tapat na tayo, na hindi na tayo nahihiya. Hindi na tayo nahihiya magsabi sa katotohanan. Marami rin ngayon na mga tao nasa gawain na, pero hindi sila naging tapat sa kanilang pamilya, sa kanilang may bahay, o sa kanilang asawa. May mga nagtatanong sa akin, Brad, nag-iika po ako pero hindi alam ng aking asawa. Sabi ko sa kanya, hindi tama yon. Kasi dapat anumang gagawin ninyo, ay magpapaalam sa bawat isa. Ipaalam sa bawat isa. Kasi kapag nagtatago tayo ng lihim, wala kang kapayapaan. Kapag may lihim ka, lagi kang mangangamba na baka malalaman ito ng asawa ko, magagalit sa akin. So wala ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay kapag gano'n ang ating mga ginagawa. Hindi mo pinakikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Nandyan na sa iyo yan . Tinanggap mo na yan. Tinanggap na natin ang banal na Espiritu. Ang kulang nga lang sa atin, hindi natin hinahayaan kumilos siya. Pinipigilan natin siya dahil ang ating ginagawa ay ang pagsunod sa kung ano ang gusto ng ating sarili. Amen? Yan ang nangyayari . Sinusunod natin ang sarili natin. Kaya nga, ang tao napapahamak dahil hindi ang dikta ng Holy Spirit o salita ng Diyos ang sinusunod, kundi ang sarili o ang dikta ng mundo. Amen? So yan mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pagninilay sa Ebanghilyong ito, ay yan ang magiging kaloob, ibig sabihin ang Espiritu ng Diyos, ang ating paksa, no? Ang ating Ebanghelyo ngayon. So, ito ngayon ang ating pagninilayan. Bakit nga ba kailangan tanggapin ang sa ating buhay ang banal na Espiritu? Upang tayo'y patuloy na puspusin niya tayo sa araw-araw nating buhay
At kapag puspos ka ng banal na Espiritu sa araw-araw mong buhay, wala kang takot na mararamdaman. At pangalawa, magiging mananagumpay ka sa lahat ng hamon sa buhay na ito. At ang pangatlo, mamumuhay tayo, magiging tapat tayo sa ating kapwa, sa ating sarili, at higit sa lahat, magiging tapat tayo sa Diyos. Amen po ba? So, huwag nating hayaan na ang banal na Espiritu sa ating buhay na ating tinanggap ay hindi makakilos. Amen po. Ito ang dapat nating tandaan na ang banal na Espiritu ay nasa iyo na. Lagi mong isipin, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa mga nanampalataya at nananalig, may kapangyarihan. Bakit? Nasa iyo, nasa akin, ang Espiritu ng Diyos. Yan ang kapangyarihan binigay niya. Amen, di ba? Sa lahat ng mga nananalig sa akin ay may kapangyarihan. May kapangyarihan na tapakan ang mga demonyo. Amen po ba? So tayo'y magiging matagumpay sa buhay na ito. Amen? Kaya huwag mo nang hayaan na mawala pa sa buhay mo ang banal na Espiritu. Amen po. So, maraming salamat po mga kapatid ko sa Panginoon sa pagtunghay ninyo, lalo na sa live FB. Saan putol-putol, no? So, nasabihin ko po sa inyo na naka-record din nito. Medyo nadidistract ako nung una kasi panay putol. Na aking unang pagbabahagi itong paksa natin, nung una nadidistract ako kasi pahinto-hinto siya. Pero mamaya aking i-upload ito sa aking YouTube channel, Eduardo Sasam. So yan, tunghayan nyo lang po yan, no? Para mapanood ninyong buo ang mensahe. So mga kapatid ko sa Panginoon, maraming salamat kay Sister Pinida ng Pampanga, si Brother Mark Rupabili. Mark Rupabili, babae ba ito o lalaki? Sister Punyang Clemente, Brother Arvin Amoncio, kumpare ko, no? Pare, kumusta ka dyan? Sister Eden Banhawan Rigor, magandang hapon din sa iyo kapatid. Sister Maria Balmes, magandang hapon po sa inyo na nanonood. Sister Emily Pilapil Lanisa, salamat sa iyo pagtunghay kapatid. At ganun din Sister Merly Redoblado, salamat po sa inyong panonood. At Sister Clotilda Fulgar, salamat po sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon. Baby Bulliser. So, sino pa mang makapanood sa videong ito, sa mensaheng ito, kasama po kayo sa aking panalangin. So manalangin tayo mga kapatid ko sa Panginoon sa oras nito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Minsan pa Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, na kung saan alam ko po kasama ka namin ang iyong banal na Espiritu. At naulobin mo, O Diyos, na ang aking ibinahaging ito o sino pa mang makapanood nito sa YouTube ay mapagpala mo. Pagpala mo po ang kanilang buhay at anuman po ang kanilang katayuan ngayon, anuman ang kanilang mga kalagayan, ay iyo pong abutin at pagpalain. Pagalingin ang may sakit at karamdaman, ang mga na COVID, ay loobin mo, O Diyos, na iyo pong pagalingin ang lahat. Ganon din, Panginoon, dalangin ko po ang aming mahal na punong lingkod, Brother Mike Sibilarde. Patuloy mo pong pagpalain ang kanyang buhay, ang kanyang mga mahal sa buhay. Kasama rin ang kanyang mga
katuwang sa ministering ito. Tulad nila Brother M. Vargas, Brother Rapi de los Reyes, Brother Meding Cabillo, Brother Nanbay Gonzales, Brother Rick America, Brother Ray Bravo, at Brother Risti Talain, at sa lahat po ng mga assistant elder, SBDT, SBD, tulad nila Brother Uli Bunyon, Brother Ed Traballo, Brother Rumi Kamatso, Brother Dante Landitso, at mga iba pa, mga kapatiran ko po sa gawaing ito. Loobin mo, O Diyos, na kaming lahat ng mga lingkod mo, lahat ng mga PFCC preachers ay iyong ingatan, patuloy na pagpalain ang aming pangangailangan. Pagpalain mo ang lugar ng PFC 7, Panginoon, lahat sila doon, sila Sister Merle, Sister Doc, Sister Merle Redoblado, Doc Marilyn Gamboa, Diluba Gamboa, ang kanilang buong angkan, ang kanilang mga pamilya, dalangin ko na patuloy mo pong pagpanat. Ang lahat ng mga manggagawa, mga workers, mga choir, mga preachers, ganon din, O Diyos, dito sa aming lugar ng Bohol, lahat po sila, Panginoon, mga manggagawa, mga council, mga choir, manunugtog, lahat po, Panginoon, ay iyong pagpalain ang kanilang mga buhay. At Lord, pagpalain mo rin lalo ang mga taong patuloy na nagbigay ng ayuda sa amin, mga pinansyal na ipinagkalob nila, mga pagkain o material, O Diyos, ikaw po magbalik sa kanilang higit pa sa kanilang inaasahang pagpapala. Pagpalain mo, Panginoon, ang Kalmana, Brother John Ilagan, Brother Justin Baula, at lahat ng mga kasamahan ko, mga preachers dyan sa PFCC Kalma, at lahat ng mga manggagawa. At special mention ko, Sister Lita Swan, Sister Rose Diogradis, at iba pa. At ang aking may bahay, Sister Lani Sasam, at aking buong pamilya. Patuloy kong dalangin, Panginoon, na loobin mo kaming lahat na nananalig na ng palataya sa iyo ay iyong pagpalain, ingatan, at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Maraming salamat po, O Diyos, at dalangin ko rin na aming bansa sa pamumuno ng aming Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, at kasama ang kanyang mga kasamahang nanunungkulan ng bansa ay iyo pong pagpalain. At tuluyan na kaming maging malaya, 100% na maging malaya sa COVID-19 na ito. At makapagdaos na kami ng pagsamba ng normal, lalo na sa aming inang simbahan Katolika. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mahal na Santo Papa, mga obispo, kardinal, at mga kaparian. Lord, maraming salamat minsan pa. At binabalik ko sa iyo, Panginoon, ang papurit pasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin natin ang Diyos, purihin natin si El Shaddai. So minsan pa, bago tayo minto, mga kapatid ko sa Panginoon, paalala ko uli, tunghayan niyo po ang aking YouTube channel, Eduardo Sasa. So ilan pa lang po yun ang aking na-upload, mga talk ni Sir, at ito sa akin may i-upload ko rin to para doon sa mga gusto pang makapanood, at yung mga naputol na mensahe kanina ay mapapanood nyo ng buo. So maraming salamat po, at kung sa araw ng bukas, loobin ng Diyos na tayo makapag bahagi muli ng mabuting balita. So maraming salamat, at sumaatin ang pagpapala ng ating Diyos na si El Shaddai. Amen at amen.